Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Ngayon po ay taon at araw ng January 28, taong 2022. So, medyo mahigpit pa ang paligid kaya konting pag-iingat mga kasama ngayon. Nasa opisina ko. Naiintindihan ba yung salita? Sige, nasa opisina naman, no? Tanggalin na natin ang face mask natin. Ngayon mga kasama, kaya ako nag-live, kaya ako gumawa ng video na to para masagot natin yung mga katanungan, no? Katanungan sa atin regarding weight management. No? Kailangan kasi yan medyo malaking usapin kasi pagdating sa weight management. Paano tayo magkakaltas? Marami kasing naglalabasan na mga master din, no? Pero ayaw talaga nilang ituro ano yung sikreto sa likod ng mga bagay na yan regarding weight management. Alam nyo mga kasama, number one nakasalalay kasi sa magandang exercise training during the pre-con and conditioning. Magandang suplemento. Kapag ang manok nasa peak, no? Ito yung isang bagay na kaya kong i-share sa inyo through my experience. Ang manok na nasa peak na during conditioning, no? Mapapansin nyo, sila na mismo yung nagko-control ng needs nila. May encounter kayong mga manok na ayaw nang kumain, ayaw nang uminom ng tubig because alam nilang sagad na sila. Same sa tao yan kapag halimbawa maganda ang condition mo, no? During nagwo-work ka, hindi ka nakakaramdam ng gutom, hindi ka nakakaramdam ng pagod o stress, but sa kabila ng lahat ng yon, ang katawan mo is still active, no? And syempre, mataas yung endurance and resistensya mo. So, yun yung mga bagay na kinukonsider natin. So, ang point of view kasi sa pagkukondisyon is makuha natin yung physical, mental, and then yung kanilang tinatawag na spirits, no? Yung, kumbaga, yung lakas ng loob nila makuha natin on peak na sagad. Ngayon, during the pointing, on the day of fight, so marami nagsasabi, sir, hindi kami makapagbawas ng malaki because of what? No? So, isa-isayin natin yon. So, ganito yan mga kasama. Share ko sa inyo yung experience ko na sa palagay ko marami namang nakakaalam na pit tested, no? At the same time, ito ay isi-share ko sa inyo bilang tawag dito, bilang isa, no, na medyo tumutungtong sa gitna ang laban na malakihan, na ginagamit ko yung method na to at proven naman, no, nagkakaroon naman tayo ng magandang resulta. Madalas na finalist tayo, nakakasungkit tayo ng magagandang titulo. So, wag na natin isa-isahin yun. Wag na natin i-mention yan. Kasi ang titulo, dumadating yan sa tamang panahon. Kung nakaayon talaga sa'yo. Ang importante, makita mong satisfied ka sa performance ng manok. Okay, ganito. Marami kasing nagsasabi, sir, hindi ba magkakaroon ng problema yan o magsasuffer ang kondisyon ng manok pag pumiga tayo? Yung bagay na piga na yan, maraming hindi nakakaintindi dyan Ang pagpiga ng isang bagay, depende po yan. May nakakasama, may nakakabuti. Ang nakakasama, yung pinupuwersa mo ang manok na pigain. No? Paano ba yung pinupuwersa? Yung talagang pinipilit mo kung ano-ano yung binibigay mo, mapababa lang ang timbang, ano-anong ginagawa mo, ini-stress mo sila during the fight day para, tawag dito, bumaba ang timbang. That is something harmful. No? That is something na hindi ka aya-aya. Kaya nga sa ating mga warriors, isa sa sikretong ibibigay ko sa inyo, ang kahalagahan ng fasting. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Basta simula silang hinarvest on cording at nilagay sila sa maintenance cording, asahan niyo po, every Sunday talaga meron silang fasting. Kahit nasa pre-con at conditioning, meron po silang fasting. Sinasanay po sila sa mental state, body state, physical condition state, nasanay sila sa fasting. Ngayon,
Ano ang maipapalit nating source? Yan ang number one na dapat nating tawag ito, i-remind sa atin. Paano natin sila papalitan ng tinatawag na requirements regarding carbo, protein, para mag-convert into energy. So, the best solution is glucose. Glucose, alam naman natin yan, pagdating sa avian o sa birds, it's convertible agad nila yan into energy. Glucose is sugar. Sugar equivalent sa kanila is high energy. So, mabilis na ko-convert ng katawan nila yan. Sa paanong paraan? Sa susunod na topic natin yan. Yung sa pointing, no? Talagang sa pointing method class. No? Tuturo ko na sa inyo yung mga sikreto. So, hopefully, magkasama-sama tayo ng matagal. Ganito yan mga kasama. Kung sanay ang manok nyo sa fasting, so may masasabi pa ba tayo dyan na sinasuffer natin yung kanilang physical conditions, mental conditions? No. Hindi yan. Kasi ang pagpapasting sa kanila, hindi nakakasama yun, bagkus nakakabuti yun. To develop ang maraming certain na bagay. Wag na natin isa-isahin kasi hahaba ang videos. So sa ganon, at meron ka na, sa pre-con, sanay na sila ron pagpasok mo ng conditioning, no? Ang ginagawa po dyan, most likely, is mental condition na. Wag na nating bigyan ng suffering yung kanilang physical body. Tapos na sila dun eh. Kasi during pre-con, doon na nating ina-achieve yung gusto nating timbang, gusto nating katawan, gusto natin na estilo. Sabi ko nga sa inyo, through progress training, na-adapt nila yan. Natututo rin sila. Yung pagsampi na sinasabi na tinuturoan natin sila ng mali, no. Kung tama ang procedure. Kasi may natural inhabitant o natural habitat ng manok, ang ng ating warrior, is to protect themselves. So may style sila. Pero same as tao yan. Pag nasasaktan, nakakakuha ng adaptation sa iba, no? Na-adapt din nila. Kaya nga most likely sa amin, on training at young stag, ang training namin ay sa bull stag and cocks. So, wag na natin pahabain, no? Medyo mahaba na tayo ron. Pumunta na lang tayo ron sa pagdidida. So, during keeping, ang manok nagko-control. Dito yung pag-o-obserba ninyo mga kasama. Kasi may manok na talagang during na on high peak, merong nag-hold ng guts, no? Medyo matagal silang magtunaw kasi kino-conserve nila. Meron namang tinutunaw agad kasi ayaw nila na merong laman sila. O yan reminders. Dalawang klase ang reminders sa pagpo-point, no? Unang-una, meron tayong alaga na nag-hold ng guts because nire-reserve nila yung kanilang power and energy. Gusto nilang namnamin, kumbaga. Pero pag pinakilos mo sila, alam nila yun. Instinct nila yun. Na nalalapit na ako. Ibubuga na nila yun. Ilalabas. Meron namang talagang alaga tayo na ayaw nilang nag-hold on guts. Okay? Pero pagdating sa pagpo-pointing ko, mapasabi man yan na light foul or hatch foul yan, iisang way lang ako. Pare-parehas sila. Kasi wala dyan yung sinasabi na ganito, ganyan, ganyan. O, ito yung sa akin. Hindi ako nag-aakyat ng aking alaga sa taas ng entablado na may laman ang guts. May laman ang kanilang sikmura o intestine. Kasi pag nasugatan sila sa parting yon, mahapdi. Doon hindi nagkakaroon ng tigasan, no? Ng patagalan. Yung hinahanap yung tigas, wala. Kasi pag sumingaw yon at may laman, mahapdi yon. Pero kapag empty sila, maaasahan nyo yung good performance nila. Pero sabi ng iba, sir, kapag sobrang empty, malambot na, wasyaw na ang galaw o kilos o performance. Nasa pagpo-point ko yan. Gaya na sabi ko nga sa inyo, kailangan know your supplement well.
Ang inaalalayan po during the day nila, wag silang madry. Kailangan sakto lang ang moisture nila. Kaya yung sinasabing ibabato-bato sa pader na ganyan, pag dumikit, okay yon. Tandaan ninyo po, pag buo at dumidikit yan sa pader, meron pang laman ang kanilang intestine around 20 to 25 grams. Yun po yun. Kailangan marunong kayong mag-calculate. Ito pa ang pinaka bibigay kong notice sa lahat. Kung bakit po ang 70 to 80 grams ay napaka-easing ibawas yan during that day o sa araw nila. Because may mga alaga tayo na nagna-natural drop on the day of event nila. Na hindi nagsasuffer ang body moisture nila, hindi nagsasuffer yung kanilang body mass. Bagkus nagpe-preserve sila. So, yun dapat ang naobserbahan natin. So, sa akin, on my experience, kapag peak at maganda ang kondisyon ng manok, nagkakaroon sila ng natural drop weight na around 30 to 40 grams on the day of the event. Plus 35, give and take, that is 75. Yung 5 grams, yun ay pwede mong dagdagan panghatak, no? Hahatakan ng konti. Paanong hatak ng konti? Through pointing. Gaya na sabi ko nga, hindi ako nag-aakyat ng may laman. Most likely empty. No? Empty sila. O obserbahan mo, sa pointing day, makikita nyo ang manok na may kahandaan. No? Hindi na yan kumikilos. Naka-stationary na yan. Kalmado ang kilos, hindi malikot, pero tingnan nyo yung eyeballs. Yung itim na mata, sobrang laki na, solid na itim. Yun ang nakakatakot. Kasi yung alaga nyong yun, sigurado magkakaroon ng performance-wise yun. At very sharp yun. Ngayon, may nagsasabi sa akin, nagpapakain pa ba ako on day of fight ko? Yes. Pero before and everything, na magbigay ako ng tinatawag naming pointing feeds, may programa akong hawak. At inoorasan ko na ho yan. Remember, 2 grams per hour ang kayang i-dissolve nila during day sa araw ng event nila. But, 4 hours before, naaakyat sila sa entablado. Yun ang consideration ko. Kailangan doon ay half empty na sila or tinatawag na nasa stage na sila ng sekal. Kaya kailangan 4 hours ang limit ko. So, galing doon, halimbawa, for instance, 5 p.m. ako sasampa. Minus 4, that is 1. Nakuha ko ang programa ng 7. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. That is 6 times 2. No? Kasi 2 grams eh. So, pwede ako magbigay sa kanya ng 12 grams on that morning. Ngayon, syempre, i-empty ko siya. Paano ko bibigyan ng resourceful source of energy? Diyan po pumapasok ang pointing supplement. 4 hours before, nagbibigay na po ako ng tinatawag naming C-glucose. High concentrated glucose for only 3 drops. Enough po yun para sa kanila to convert that one into energy and magbigay ng enough moisture sa kanila para hindi mag-dry. So, other supplement, na-discuss ko na ho siguro yan. So, imagine nyo po yung nasasayang, no? Kasi, kaya yung iba, hindi man lang magkaroon ng opportunity na magkaroon ng tinatawag na balikatan sa mga big names, although sila baguhan, no? O, maraming baguhan na. Bakit ganon? Nagtataka sila. Ang laki-laki naman ng alaga nila compare sa atin. Because of the deduction of weight. Sila kasi sanay eh. Sabi ko nga sa inyo, ang makalamang ka na 30 gramos sa timbang, malaking bagay. So isipin mo sila, nagkakalta sila ng 80 to 100. Tapos na may maintain nila yung alaga nila na hindi nagsasuffer ang physical strength, energy, agility, stamina,
And then, syempre, yung kanilang preparedness. Again, sa'yo na kinukontrol mo dahil takot ka. 35 give and take na nga lang, babawas ka 25, 30. Diba? Sinasakripisyo mo. Pagdating mo sa taas, sigurado, 8-10 diferensya nyo, 10 diferensya nyo. Hindi ka man lang makaparehas. Pero pag marunong ka mag-evaluate, o mag-oras at mag-timing, at the same time, trusted mo yung sinatawag nating supplement mo on the day of fight. Saka yung procedure mo, no? At magaling ka mag-monitor, mag-oras. Sabi ko nga, magtala kayo, maglista kayo. Para hindi kayo nalilito kung anong ginagawa ninyo. Para yung timing nyo nandoon. No? So makikita nyo kung parehas man lang kayo, makapagbawas man lang kayo na 70 to 80. 60, sabihin na nating minimum 60. Naglalaro 60-70. At least, balikatan ng laban mo. Pero kung marunong ka na talagang tumiming at kaya mo ng mag-procedure ng 100, 120, no? Na hindi nagsasuffer ang alaga mo, makikita mo lalamang ka ng bahagya. Malaking bagay ho yun. Tapos lalo't nakapik yung mga alaga. Kung napapansin nyo yung mga videos ko na nasi-share dati, ngayon may mga tawag dito yung mga napopost pa nung allowed pa, hindi pa mahigpit gaano si FB. Makita nyo performance well naman ang mga manok. Sa tibay, wala ka namang masabi. Diba? So sa atin naman, performance ang hinahanap natin. Tibay ang hinahanap natin. Ang tanging bilin ko lang lagi, simula noon hanggang ngayon, know your procedure well, know your supplement well. No? Nang sa ganon, alam nyo lahat, evaluate nyo. Pag-aralan nyo, evaluate nyo kung para saan ba to, anong purpose ba neto, trial and error nyo. Meron naman kayong maliit na yarda, kahit sa bakuran nyo lang, itry nyong gamitin para makita nyo kung anong epekto. I-simulate ninyo o gawin nyo, testing nyo na para kayong nagpo-point on the day of the event. Then tingnan nyo lang kung anong resulta. Kasi ganun talaga trial and error. But yung sa akin kasi sinishare ko, may experience, talagang proven ko yun para sa akin. So, excuse me po, no, doon sa iba. Hindi ko naman sinasabi na ganun tayo kagaling. Hindi ko sinasabi na ganun ang naabot natin. Hindi ko sinasabi na tinitingala sa akin yung ganun. Hindi ako nagmamarunong, hindi ako nagmamagaling. Ang sa akin, yung share ko sa inyo na proven effective sa akin. Kung tatanungin ako sa prorata ko, it's between 90 to 92% winning percentage. Iyan po yung record, no? Hindi po ako bumababa ng 90%. Tatatalunan to tayo. Totoo po yun. Wala namang hindi natatalunan sa industriya na to. Gaya nga ng sabi natin, may konting swerte na kailangan tayo. Pero mahalaga sa akin, matalunan man ako, nag-perform yung manok. Nag-perform yung alaga ko. At pinakita nila kung ano yung dapat. Hindi yung talagang makikita mo na may mali. Evaluate nyo rin yung mali. Kasi yun yung magpapatibay sa inyo eh. Kagaya, ay bakit naging short cutter? Ay bakit ayaw ibigay? Bakit ganon masyadong shaggy, naging malamya, no? Ma-experience nyo kasi yung lahat eh. Pero yung sa akin na dinidiscuss ko sa inyo right now, yung sinishare ko, yung procedure ko, para maiwasan nyo yung ganon. Evaluate nyo lang yung mga sinasabi ko. May makukuha kayong point of view. Huwag kayong matakot na magbawas. Gaya na sabi ko sa inyo, 35 to 40 natural drop weight yan kung talagang highly pick ang manok ninyo. Kung highly pick sila during the event, that is masasabi kong talagang natural yun. Yung pagka-drop weight nila na yun. Natural yun sa kanila. So, yan yung may experience nyo. And then, may isa pa kung talagang nakikita nyo na sa kabila ng pag-drop weight nila, wetty pa rin sila, over moisture pa rin sila, yun, hatakin mo yun. Dadagdag pa yung idadrop nila ron. Yung 70 to 80, maning-mani yan, basta meron kang 8 oras during the day ng event,
may 8 hours ka pa para i-prepare sila before na sumampa sila ng entablado. Kaya nga, kailangan, alam nyo, yung programa napaka-importante. Ngayon, kinakabahan natin kasi ngayon, marami ngayon na uumpisa ng maaga. Kaya sa amin, kung alam naming maaga na sisimula, may announce, halimbawa, at 10 a.m. ang simula, bibilang ako ng 8 oras pa atras. Yun ang sakripisyo. Kasi doon pa lang sa farm, nagwe-weight management na kami, nagpo-point na kami. Hanggang sa pag-travel, kinukompute natin yung travel loss weight, tawag dito, stress loss. Ang dami yan eh. So, yung sa akin, that is my point of view. Ngayon, may nagtatanong sa akin regarding sa mga supplement. Alam niyo po, kahit anong supplement ang gamitin niyo, pare-parehas po ng epekto yan. No? Pare-parehas yan. Kasi iisa lang naman ang base niyan eh. Yung mga injectable na napapakataas ng mga milligrams, no? Like yung mga, ayoko na magbanggit ng mga pangalan, kung ano-ano man yan. O sabihin na natin, branded sila, generic ka. Pero paras B-complex. No? Ang ginagamit nyo. Tandaan nyo, same effect yan. Most likely, 70% dyan, pagka natik nila yan, waste, 30% lang na-adapt ng katawan nila. And then remember, meron po tayong proper procedure na alam nyo dapat kung kailan siya i-epekto. Kung injectables, something like that, kailangan alam mo kung water-based ang gamit mo, oil-based. Kasi kung water-based, binigay mo ngayon, after 3 days, saka palang i-epekto yon. At tatagal yon sa katawan ng alaga natin for 7 days. And then before siyang mag 7 days, o during 7 days, makapag-follow up ka. Kasi kung hindi, magwi-withdrawal siya. Ang withdrawal period niyan is 5 days. Lalabas sa katawan nila yan. Diba? Ay kung oil-based ka naman, isaksak mo ngayon, after 10 days, saka pa lang siya e-epekto, tatagal ng 30 days sa katawan. Kung mali pa ang turok mo, mali pa ang bigay mo, namumuo. Diba? O yun sa akin, oral, pag binigay ko ngayon, epekto ka agad ngayon. Kasi at several minutes lang, ina-absorb na ng kanilang katawan. So, lumipat ako kasi itong last month lang, nagsara si Breco eh. So, may nag-finance sa atin, sariling produkto, yun na yung ginagamit natin. Hopefully, magtagumpay ang produktong to. So, ganun. Mas maganda yung ikaw ang kumokontrol sa iyong ginagamit na supplement, simula pre-con conditioning hanggang pointing, kaysa ang gamot kumokontrol sa iyo. Natataranta ka kasi biglang pumutok yung gamot na hindi mo alam paano mo kontrolin, hindi mo na mapababa hanggang sa mag-withdraw out. Kapag nag-withdraw ang supplement na gamit mo during the day of your event, yun yung nangyayari, nag-off ang manok. Wala ka na magagawa ron. No? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na mga consideration. Kailangan, unang-una, sa ginagamit mong supplement, ikaw ang kumokontrol. Hindi ikaw ang kinokontrol. Pero mahirap yan. Lalo't commercial product ang ginagamit ninyo, most likely hindi nila tinuturo ang tamang procedure niyan. Kayo ang didiscover niyan. No? Meron tayong mga produkto na meron talagang assistance, but binibigay tayo sa mga agent. Ano ba naman bang alam niyan? Kailangan natin mismo is yung tinatawag na pharmaceutical chemist nila, chemist veterinary nila, para na ibibigay sa inyo ng tama. So, aralin nyo na lang kung paano, para hindi kayo yung punto na kayo ang kinokontrol ng ginagamit nyo. Dapat kayo nagkukontrol ng ginagamit nyo at alam nyo kung kailan dapat sila paputokin. No? Ganun lang mga kasama. Ang weight management, napaka-easy lang yan. Napakadaling gawin lang yan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi yan basta-basta na napupulot ang kaalaman kung saan yan. Sa akin, no, through experience. Ang binabahagi ko is experience matter. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Hindi ako nagmamarunong. Pero ang sa akin binabahagi ko, yung alam kong tama na makakatulong sa inyo.
Kaya sana naman dyan yung ibang mga nag-iendorso, wag nyo namang iligaw yung ating mga kasamahan sa industriya. Because of what? Because meron kayong kinikita dyan. Kaya kahit mali na yung tinatalakay ninyo, pinaninindigan nyo. Pero, ang totoo, sa likod ng mga yan, hindi nyo ginagawa yan. Yung ini-endorso nyo, hindi nyo naman ginagawa yan eh. Sa totoong sitwasyon, hindi. Ginagawa nyo lang yan in front of camera, in front of social media. Why? Because bayad kayo. Ang sa akin, kaawaan nyo lang po ang ating mga kasama. Ituro nyo ang tama. Huwag nyong iligaw nang magkaroon tayo ng maayos at patas na kompetisyon sa industriya. Kaya mga kasama, maraming salamat po. Ingat kayo at may lockdown na naman, no? So hanggang sa muli at nawa, no, matapos na tong problema natin, no, sa pandemya na to at makabalik tayo sa industriya. So mga kasama, kita-kitsu tayo uli pagkatapos nito at sana suportahan nyo ng walang sawa ang JRB Game Farm. Muli ito si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural.